Hey everyone! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back to our YouTube channel. For today's video, sa mga bago pa sa akin channel, please po kung mag-subscribe at notification bell para ma-update ko kasi mga videos, and don't forget to like, share, and comment guys. Maraming salamat po. So ngayon, nandito naman po tayo ngayon kasi kakaibang content natin ngayon guys. Kasi para hindi kayo ma-bored na palagi tayo dun sa view natin dun sa bahay. So kasama ko ngayon si Papa yan. Nagano muna siya guys, na pupuntahan niya muna yung kanyang pangisdaan. Kung sakaling may kuha siyang isda, yun ang gagawin natin ihaw-ihaw ngayon. So ang kunin natin ay magluto tayo at saka magkain-kain tayo dito sa ano namin, sakahan. So the same time, mag-i-spray din si Papa mamaya. Saan may sprayer namin? Ayan oh. Yun yung sprayer namin. Namaya mag-i-spray din siya dito sa mga makapal na kangkong para kung sakaling makapag ano na kami, saka, malinis na yung sakahan. Ayun na guys, si Papa, mag-ano na siya ngayon, sakay na ng bangka kasi papunta na siya doon sa kanyang lake. Ayan doon, papasok siya doon, papunta doon sa ganun. So nandito na po kami. Ayan. Sakay siya ngayon ng bangka guys. Tapos sa mayang hapon, mag-spray siya dito. Kailangan na kasi itong sprayhan. Na ng bangka kasi man tawad ba yung mga paunsan kahapon na pa. Ayun na, paalis na siya. Pupunta na siya dun kasi titingnan niya yung pangistaan niya kung meron ko. May dala siyang sako kasi para doon na ilagay yung kung sakaling may kuha isda. Pasok na siya doon. Yung mga huni lang ibon ang maririnig mo dito. Doon siya papunta oh. Ayan na. Guys, ngayon ang gagawin po natin ay magluluto tayo at mag-asikaso dito. Ayun po yung balde na lagyan ko ng tubig, basang-basa na ako guys kasi kailangan kong maglagay ng tubig dito kasi malayo yung Agusan River para kapag may makuha si Papang isda mamaya ay kailangan natin siyang ihawin para nagbaon kami dito lang. Nagbaon kami dito ng kanin. Ayan. At saka water. So pinagyan na namin ng water guys. Ayan, mag-inom muna tayo ng tubig kasi nag-igib ako ng tubig na sobrang init talaga. So, kailangan ko munang uminom ng tubig. Ayan, tapos may dala na kami ano dito, wait. Mga damit ay, alam niyo ba ito guys, ay na kawalawang siya kasi itong malaki ang baha dito sa amin ay natabog, nalunod siya pa. Kaya nga, nakita na ni Papa kanina. Nakashot ba? Ay perfect, nakashot. So ayun na. Ay, nakawala kasi ng isda guys. Ayun muna tayo na. Ay bakit ang dumi nito? Kasama natin siya kasi madumi. Actually dito lang ako magawa ng apoy ngayon guys. Palagi akong naka-jacket kasi nga po mainit, tapos sobrang nakakasakit sa ulo yung init guys. Alam niyo lang. So ayan na. Nagagawa na. Wala akong pangdalang pang gawa ng apoy guys para
Nakaihaw-ihaw na tayo. Ayan o. Yan yung kahoy na gagamitin natin guys sa pag-ihaw ng isda. Guys, nagsimula naman si Papa spray ng mga ganito kasi malapit na itong ng sakahan namin, mataniman. Kung sakaling may pera na kami, mataniman naman ito guys, kasi kailangan malinis talaga palagi yung sakahan, kasi kung hindi maging katulad dun sa lolo ko na naging makapal na yung damo. So kahit hindi man siya mataniman, at least na malinis. Ganun ang purpose dito sa amin, 'di ba? Kasi sayang ang lupa kapag hindi mo siya lilinisan. So yun na nga. Ay naman si Papa guys, sobrang hardworking talaga siya sa mga trabaho dito. So ito yung kuha niya guys na isda. Ipapakita ko din siya sa inyo mamaya. Kanyang kuha. Tapos mag-ihaw-ihaw tayo dito. Ayun. Kunti lang yan guys. Ang kuha ni Papa parang 6 lang yan na piraso. Yung nakuha niya. So ang baho ng medisina. Spray. Yun. Sira yung ano ni Papa guys. Sprayer, parang sira yun. Ayun dun sa gilid ng mga water lily, mga may lupa na din yung iba, may tubig pa yung iba. Hindi kasi pantay yung lupa dito sa amin. And then ayan pa, kailangan pa din siyang sprayan doon. Meron na tayong isda. Ayun yung isda natin guys. Medyo kunti lang siya. Kung na kayo ilagay. Madilim yung camera ko. May ano dito guys, papalit. Ay, may malaki pala dito. Ay, may mga patay. Ito mga patay ang iihawin natin. Ayun, tapos dalag. Medyo malaki din siya. Pero ang ihawin ko itong mga patay. Hindi naman maganda ihawin itong patay. O ito na lang mga buhi guys. Ito mga buhay na mga ganito. Kasi parang mas masarap o malasa itong mga maliit. So ayan mga patay. Tignan ko muna yung ilalagay kasi first gagawa muna tayo ng apoy. Kunin ko muna itong mga ayan ang mga kahoy na yan. And then dito tayo gagawa ng apoy ngayon. Sana hindi maano yung camera natin tumba, itong cellphone, kasi delikado kapag matumba siya. Ayan, tayo gagawa ng apoy. Sana ano na ito guys, makaluto na itong kahoy, kasi medyo parang kunti lang na talaga siya kahoy. Pero ito na kahoy na ito, tawag sa amin nambog. Mano na ito guys, tawag nito yung masiga. Buti na lang kahit may kalawang siya, kasi narunod ito ng baha nung malalim ang tubig. Nakita pa rin ni Papa ngayon. Buti na lang hindi siya natabunan ba, kasi mas makapal ang abono, yung nakatabo ng mga putik ng baha. Sana guys, share nyo ang vlog natin bago nyo po tapusin. I-share nyo po, at saka huwag nyo pong skip yung mga ads ko for today's video. And tapusin nyo po ito guys, kasi dito nyo makikita ang simple life natin dito sa lake. Maliit ko muna para mas madali talaga tayo makagawa ng apoy. Ganito ako gumawa ng apoy guys. Maliit muna para mamaya. And tapos kukunin ko muna itong posporo. May dala kaming posporo. Ayan. So ayan siya guys. Medyo madilim talaga itong ano natin, pero ang itim-itim ko na sobra doon sa camera natin, pero wala tayong magagawa life natin ito. So hindi tayo mag-arty-arty guys, kasi wala tayong mapapala at wala tayong income kung mag-arty-arty tayo. So always work hard, di ba? Dahil kung hindi tayo mag-work hard, wala tayong magagawa.
Hala, parang kaulan nun. Wala pa naman kami dalang trapal at saka ano dito guys. Ang gusto ko din magpatayo dito ng ano guys, ng kubo namin kasi gusto ko dito kami magluto-luto sila mama. Pero yung mga pangarap natin, kailangan mo natin pagtrabahuan. Kasi someday, makukuha din natin yan. Patuloy lang tayo sa mga ginagawa natin. Kailangan kong maliit din talaga itong mga ganito para yung maliit na pagka hala, may lansang pala ito, ginoo ko. May pako pala ito guys. Delikado. Delikado pag may pako, baka ano itong paa natin, sugatan. Hala, sabi na din. So, ayan. Igap mo tayo ng kahoy. Grabe ka province ang ano natin guys. Ang video natin ngayon, di ba? Kagabi gusto akong papuntahin natin island doon sa kanila pero hindi ako nakapunta kasi madilim. Maano talaga, matagal bumalik yung kuryente sa amin. May kuryente na talaga sa amin pero pag mag-burn out, matagal ding bumalik. Kasi nga po, shortage daw po kami ng electricity. I don't know kung totoo ba. Wala tayong sugbahanan. Yung malutuan ba? Yun guys, ang kailangan natin gawin ngayon ay magsakripisyo. Gusto ko magdala ng ano kanina, takuri para mainitan ba. Kakapagod guys, pero ganun talaga ang life. Kahapon umuwi agad ako kasi masakit yung ulo ko, para kung nahihilo kahapon. Hindi ko alam kung bakit, tapos sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung ano yung nakain ko kahapon. Si Lia, gusto kong pasamahin si Lia ngayon pero parang busy ata siya guys. Hindi ko alam kung anong kabisihan ni Lia. Kuha na tayo ng isda. Ah! My God. Ano ka ba? Bakit ka ba? Buhay ka pa. Ayan. Buhay pa pala ito. Paano ko ito nikawas ng tubig? Gimba. Ay, Papa. Kawawa naman si Papa guys. Mainit. Pero, ano talaga? Aday. Ano? Batik mo na. Baka mapakuligan. Ayan na guys. Dapat tatlo ang ihaw natin. Tatlong ihaw natin. Tapos ganun, kukunin natin tong tinai. Ganyan lang. Ito natin siya ilalagay para masarap yung kain natin mamaya. Ito mga tinai. Ang init. Thank you Lord sa magandang panahon. Sana tuloy-tuloy na ito. Tatapon natin ito para kainin ng mga ibon. Doon sa may mga kangkong. Tapos hugasan natin siya dito. Ang iba dito dahil sa mga isda patay. Basta makuha lang itong dugo. Para hindi siya.
Tapos ihawin na siya. May dala po kaming tuyo at saka suka. Ganun lang. Wala na kaming dalang mga ibang mga ricados. Kasi nagmamadali kami kanina. Uy, ay, feeling ko mag ano pa ito guys. Maglagabog. Kasi buhay pa siya. Nagabog ka pa. Buhay ka pa pala yun. Magkisi-kisi kasi ito guys. Pag hindi mo papaluin, paglagay mo dito sa may apoy, magkisi-kisi siya ba? Ganyan na. Hindi na siya magkisi-kisi kaya wala naman. Puk naman siya. Yun na. Medyo ngit-ngit ang atong kamera. Ang dilim. Ang dilim guys ng ano ko. Gusto ko makita nyo talaga yung malinaw pero pasensya na guys kasi cellphone na kasang gamit ko ng pagbablog. Wala pa tayong kakayahan na bumili ng camera kaya pasensyahan nyo muna. Sakit na pa ako. Madali lang itong maluto. Super. Kasi nga ano naman ito isda. Inihaw na isda. Ayan. Madumi ang aking paka guys kasi maputik. Ang hirap maglagay ng camera, Diyos ko. Yun. Bala na madilim guys ha. Pasabihin mo muna. Kailangan mo siyang baliktad din kasi para mapantay talaga ang pagkaluto. Ouch! Ganyan. Oh. Ayan na siya. Hintayin lang natin siyang masunog na naman siya mamaya. Tingnan yung buhok ko guys. Hindi na may tsura. Pero laban. Laban Japan. Laban Pilipinas pala. Dumi-dumi ko na. Dugyot. Sabi pa ng mga ibig ko dugyot daw. Pero ganito talaga. Susunog ng aking mukha. May barya kami guys kasi bumili kami kanina ng gasolina before kami makapunta dito. Gusto ko mag-content dito ng luto-luto kasi lang magpunta ka dito magasolina ka pa, may dala kami mga plato, kutsara, asin, and then meron din kaming natariko ko ito guys lang pero lagyan po namin ng tuyo na may halo itong suka para pang saw-saw natin dyan sa ating inihaw mamaya. Ayan o. Diba? Masarap yan mamaya guys. Abangan nyo yung pagkain namin ni Papa mamaya. Si Mama hindi nakasama kasi palaging nilalamig. And then sa mga nagsasabi daw na sa menopause na daw si Mama kaya palaging nagkakasakit. Siguro hindi ko din kasi alam eh. Pag menopause daw kasi yun nararamdaman mo talaga yung mga sakit-sakit. Pero hindi ko alam kasi hindi pa naman ako menopause. Charis! Buntis ka, day. So, dira na ako ibutang atong camera. Yes. Of course. Baliktad naman natin. Shucks. Sarap ito mamaya, guys. Super. Hindi ako nakadala ng pang-ipit ba? Init eh. Kaya, ano yun na nga? Oh.
Diba sunog na? Madali lang talaga pag dito sa province. Sarap ng hangin, di ba? Nakaka-fresh. Super refreshing po talaga. So sana palagi niyo akong panoorin at sana guys share niyo ang vlog ko para mas malaki pa yung views natin. Gusto ko talagang mag-live kami ni Mama para or kami para mataas ang views natin o para dagdag sa views natin. Siguro mamaya hindi ako sure kung makapunta ako doon. Kasi doon sa kanila. Alam niyo pa ba itong lupa namin? Kwento ko sa inyo na ano pa ito guys, madumi dati. Pero ngayon dahil sa kasipagan po ni Papa, naging malawak siya, naging malaki. At ngayon, marami nagkaka-interest. Ganun talaga guys ang buhay pag wala ka pang mararating o hindi mo pa siya malinisan, wala pang may-ari. Pero kapag malinis na, ang dami na ng may-ari. Sabihin na, porque ganito, ganyan. Pero hindi naman kami, naputol ang ulo guys. Pero balik din natin ito kasi hindi pa ito talaga totally luto. Hindi ako nakadala ng pang ganun. Pasensya nyo muna guys kung ganito tayo mag-ihaw ng isda kasi hindi ko nadala yung ano namin. Ganito naman talaga kami mag-ihaw dito sa province o dito sa kapag pumupunta kami dito sa sakahan. Ganito yung style namin pag-ihaw ng isda. Ay, ang usok. So, sa mga nagbi-birthday ngayon, happy birthday. Wish you all the best and more blessings to come. Diba? Masarap ito mamaya guys. Lapit na talaga siyang maluto. Wala tayong cameraman. Tingnan yung buhok ko, nagkalusyang-lusyang ng ating buhok, diba? Pero dito pa rin tayo, nagsusumikap tayo guys, diba? Nagsusumikap para sa ating family dahil hindi tayo magtatrabaho, wala tayong income, so we should love our work. So ayun. So sa mga nagsasabi sa amin na what if lang daw ibibenta namin itong lupa at saka yung ano namin para doon kami bibili kami ng lupa doon sa bayan kasi nga po palagi daw po kaming binabahaan dito. Alam niyo po ba guys na madali lang po yung sabihin talaga pero yung magdesisyon ang hirap kasi what if pagdating namin doon sa bayan makabili na tayo ng lupa at saka bahay. Pero ano naman natin lupa yung bahay, wala tayong negosyo, wala tayong pagkakitaan doon. So mamatay din tayo ng gutom, 'di ba? Kaya pinagdidesisyonan pa namin yan ng todo. Kasi naman talaga, sino naman talaga ang hindi gustong tumira doon sa bayan kung may pagkakataon lang? Sino naman talaga ang aayaw kung may income din na mapagkakitaan doon? Gustuhin man namin talaga guys, pero mahirap ang magdesisyon talaga sa ngayon na magtitira doon sa bayan, ganito ganyan. Pwede naman talaga kami titira doon sa bayan guys, kaso nga lang ang ano lang namin, ang pangkabuhayan naman ganyan, kasi hindi all the time na meron tayong pera dito. Makapunta ka lang dito sa ganito, may ulam ka na. Pero doon lahat, pag doon ka sa bayan titira, lahat bibilhin, pati kahoy bibilhin mo doon, ang mahal. Okay lang kung may gasol or may mga gamit ka na sa bahay or may pagkakita, may negosyo ka na, may tindahan ka doon, okay lang talaga doon ka titira. Pero pag kinukuha ko itong mga ganito guys, pero kapag wala kang pagkakitaan doon sa bayan, wala talaga wala din, hirap din ang buhay, di ba? Kaya
sa mga magsasuggest na ganito ganyan. I love bayan talaga kasi hindi tayo magiging hindi sa bayan ko kasi alam niyo pa ba guys kapag pupunta ko ng bayan, kapag mga ilang araw lang ako doon sa bayan, doon sa mag-stay ako doon sa kapatid ko ng ilang weeks or doon sa boarding house ng pinsan ko, mag-ano ko doon ng ilang araw lang guys, puputiin na agad ako tapos hindi ako haggard, hindi ako stress tingnan kasi mas maganda ang weather doon, parang maganda ang anong tawag, hindi weather, maganda yung ano tawag doon guys, para maganda yung hangin or para maganda yung tubig, fresh, ganun. Tapos nakaka-fresh ng katawan natin. Pero dito, kahit mag-lotion ka pa dito sa amin guys, yung mga paa mo, parang mangliki. Yung parang may kaliskis. Ganito ang panit dito sa amin. Pero, hindi ko dinadown itong lugar namin ha guys. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ano yung kaibahan dun sa bayan at saka dito sa amin. Hala, hilaw pa man itong ikog. Uy. Kaya yun guys, sa mga nagsasabi, thank you so much po talaga sa mga comment niyo. Hilaw. Hilaw pang ikog. So yun na nga, na gustong gusto talaga namin doon sa bayan. Pero, napag ano pa namin, napag-isip-isip talaga. Hindi ko talaga nilalaman itong ano namin lugar ha, kasi totoo naman talaga. Sa The Island nga, minsan pumupunta talaga siya doon sa Bayugan City. Kahit sabihin man niya na hindi niya iiwanan itong lugar namin, hindi niya, meron talagang masasabi, meron talagang masasabi na ang lugar namin ay minsan ano talaga kasi yung mga balat natin parang naliki-liki ba, nakakaitim, tapos nakaka-stress, ganun man, pero wala eh, dito tayo na simula eh, dito tayo pinanganak. Sa bayan, nakakaputi naman sa bayan, nakaka-fresh. Pero yung pagkain natin doon guys, stress din kung saan tayo kukuha ng ibibili natin ng pagkain. Ganyan. Ganyan din dun sa bayan kasi mahirap din ang sitwasyon. Ihol lang tayo ng isda. Wala na si Papa, nandun nagkuha naman ng tubig. Ang layo ng kasi kapag mag-spray ka, lalagyan kasi yung sprayer ng tubig, so doon siya kukuha sa agusan, malayo, sobrang bigat pa naman ng sprayer. Alam nyo ba, hindi na ako pinapa-spray ni Mama ngayon kasi dati nung nag-aral pa ako ng high school, nag-absent ako, umuwi ako dito kasi wala sila mamang pang sweldo ng tao para bayaran nila mag-spray. Sprayhan kasi yung mga damo para mapatay, so nandun ako sa ilalim ng mataas na yung mga mais. Doon ako sa ilalim tapos walang hangin na pumapasok. Tapos parang nahilo ako baka kasi ang amoy ng medicine doon sa sprayer. Nalalanghap ko guys. Nahimatay ako, matagal ako nakita ni Papa doon sa ilalim ng maisan. Kaya ngayon, hindi na ako ni Mama pinapa-spray, baka matuluyan na talaga ako. Ayun, kasi dati talaga, so akala ko na yun talaga ang katapusan ko kasi hindi ako ni Papa nakita kasi pag mataas na yung mais, tapos doon ka sa ilalim, hindi ka talaga makikita. Kaya yun ang nangyari sa akin noon. Ayun si Papa, tingnan nyo. Kita nyo ba? Malayo ang kinukuhaan niya ng tubig. So yun, malapit na din siyang maluto. Guys, si Papa, pinuntahan niya ako dito. Ano ginagawa ko? Hindi niya alam na. Naghihunata kasi aga pa ngayon guys. Mga 9 o'clock. Pero sobrang init. Oh, as you can see naman. And then, parang luto naman ito guys. Kukunin ko na ito. Tapos kakain na kasi kanina. Wala akong ganang kumain sa dinner namin. Kasi kapag umaga kaming kumain guys, mga alas 6 ata kami kumain ng umaga. So wala akong ganang kumain. So mag-ano ko guys ngayon. Kakain na ako. Sobrang gutom na ako guys. Ay, matay na ako sa gutom. Just, basta sabihin naman ko patay gutom ako. Hindi guys na kasi actually nagugutom na talaga ako. Walang halong biro. So, ito ko ilagay. Para kung doon ko kayo ilagay guys, madilim kasi oh. Ay bakit kaya? Doon na lang kayo. Upo na lang ko dito. Tapos ganyan. Tapos kukunin ko. Aday! Ang dami mga matutulis dito na mga ano.
Hindi nyo naman makikita ang aking mukha. Wait lang. Ang hirap naman nakisama nitong ano natin cellphone eh. Kunin mo natin ito. Inihaw na isda. Luto na. Luto na. Andan, luto na. Ayan. So, alam niyo pa ba guys kung ano yung favorite ko dito sa isda? Sa part ng isda ay ulo. Kayo guys, anong favorite niyo na kuan? Yung part ng isda, ako ulo talaga. So, ano namin guys, kanin namin ay mais. Hindi pa kami nakapunta ng bayan para bumili ng ano guys, kailangan namin sa bahay. Kasi ano guys, malayo. Malayo kami sa bayan. So, lagyan natin ng toyo. Kunti lang kasi kakain pa tayo mamayang tanghali. So, ito na yung ano namin guys. Kanin namin ngayon, mais. Ayun o. Sino yung mga kumakain ng mais? Shoutout sa inyo. Actually, masarap naman itong mais. Hindi na ako magpa-plato para wala nang hugasin. Kasi kapag mag-ano ka pa ng plato, hugason na. Dubli-dubli ng hugason guys. Kain tayo. Ako lang muna kakain yun kasi hindi ako nag-breakfast. Ayun o. Ulo. Sobrang sarap ng ulo ng isda. Isaw-saw sa toyo. Na! Lumipad pa ang isda. Buti na lang may ano dito oh. Tupperware. Lumipad pa siya doon sa may Tupperware. Ito yung mais na kanin namin. Masarap talaga yung inihaw guys. Kahit walang mga ricados, mga lamas, o mga ingredients, sarap na. Bites na. Sarap, gabi ka puti. Guys, follow niyo ako sa Facebook. Ayan po yung Facebook at saka meron po sa comment section. Punta niyo po yung comment section guys. Ano po yung Facebook ko? Kasi magre-reels din ako guys. Sana i-follow niyo ako please. Maraming salamat. Kakainin na ang mga ano guys. Kakainin ng mga ibon. May mga ibon kasi dito. Mga tinain ng isda na tinatapon natin, kakainin niya ng ibon. Itong part ng isda sa tiyan, masarap din sa tiyan. Para matakaw talaga kayo. Takam kayo sa isda.
Hindi naman ito matigas itong isda. Malambot pa. Lagyan natin ng toyo ulit. Next time guys, maglitson tayo dito ng mga wild animals. Yung wild duck. Bakit tinawag siyang wild duck? Kung makakuha kami, lilitsunin ko dito. Dadalhin ko dito palagi sa aming sakahan. Tapon na natin yan. Isda.